Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWTL. The proceeding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Pilipino ako, sa puso't diwa. Ang buhay ko sa bayan ay tataya. Pilipinas na aking bansa. Ang iwanan kay hinding-hindi magagawa. Ikaw ang tahanan ng aking lahi, lahing kayo manggi. Di papayag na ikaw ay maaglahi, kahit dugo ang maging sukli. Para sa bayan, tungkulin ko'y gagampanan ng buong tapat at walang mag-iimpot kailan pa man. Para sa bayan, susundin ko ang batas na pinaiiral. Hindi ako maghahangad ng para sa sarili lamang. Igagalang ko ang kapwa, sa isip ko, sa salita at sa gawa. Magulang ko ay susundin, at ang utos ng Diyos aking tutuparin. Ikaw ang tahanan ng aking lahi, lahing kayo manggi. Di papayag na ikaw ay maaglahi, kahit dugo ang maging sukli. Para sa bayan, tungkulin ko'y gagampanan ng buong tapat at walang pag-iimpot. Okay, isang magandang tanghali po sa ating mga giliw na tigapakinig. Ngayon po ay ikalimang araw na sa buwan ng Setyembre, taong kasalukuyan. Isang oras naman po tayo magkakasama-sama dito po sa palatunto ng Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan, in partnership with Northern Police District. Happy birthday, Inunahan talaga ako ni Engineer. 'cause it's a special day. Belated happy birthday sa isang napakagandang wife ni DDDO NPD kay Ma'am Kat Kapili. Happy birthday, Ma'am. Jolly as can be. Happy birthday. We wish you all the best in everywhere. We really wish you all the best and all the blessings in life. A woman with a good heart. Say, on this your little day. Happy birthday from LBKM. Birthday. May the Lord always bless you every day. Okay, tulad po ng ating nabanggit, isang oras po tayo magkakasama-sama dito po sa palatunto ng Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan.
Siyempre, with the author, Police Colonel Benliner Capili, DDDO, NPD. Magandang tanghali sa LBKM. Higit sa lahat sa District Director ng Northern Police District, Police Brigadier General Rizalito Guerrero Gapas. Maaari niyo po kaming panoorin live sa FB live streaming DWBL, Lingkod ng Bayan, Kaagapay ng Mamamayan, sa YouTube, at sa inyo pong talapihitan sa radyo, 1242 kHz AM band DWBL. Siyempre, pasalamat muna tayo sa ating technical, kay Engineer Noel, kay Glenn ng Mellow Touch 94.7, at sa aking pilot, kay Police Corporal Robin Baramid. Happy birthday din pala, hindi ko pa naisabay, kay John Mantulak, staff ng CDDS, Eastern Police District. At siyempre, kay Brigadier General Kirby Craft. Magandang tanghali, sir. Amin pong ihahatid ang ilang mga mainit na balita mula po sa bulwagang pambalitaan ng Northern Police District at ng Eastern Police District. But meanwhile, ating pababatiin ang aking co-anchor minus Major Agmali, who is too busy now, and Captain Julius Criste. With me is Police Lieutenant Colonel Salas, no? Nangangapa, hinahanap ko yung pangalan mo. Magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali po, Tita Flory, at sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood ng Lingkod ng Bayan, Kaagapay ng Mamayan. Nais ko rin pong batiin ang ating Chief PNP, Police General Benjamin Acorda Jr., Sir, ang ating pong RDNCRPO, Police Brigadier General Jose Melencio Nartates Jr., Sir, ang ating pong District Director, Police Brigadier General Rizalito G. Gapas, ang ating pong DDDA, Police Colonel Erisito Miranda, syempre po ang ating ama ng LBKM, Police Colonel Benliner Capili, ang ating DDDO, at ang ating pong CDDS, Police Colonel Edelberto B. Petaliano, at sa lahat po ng mga bumubuo ng Northern Police District, lalo na po sa aking mga kaopisina sa DICAD, at sa PIO ng Northern Police District. Magandang tanghali po sa ating lahat. Okay, magandang tanghali sa lahat ng tiga PIO at higit sa lahat ng tiga Northern Police District. Thank you also, Ma'am Kat, for being an inspiration to us. Okay, so this time, atin na pong tatanggapin. Napakapalad natin, ano? Makakadaupang palad natin mamamaya. Ang ama ng Northern Police District. No? Mamaya po yan. This time, atin na pong tanggapin ang pag-uulat mula po sa Northern Police District, our PNN NPD Police Reporter, pasok. Top 7 most wanted ng Malabon City Police Station, arestado ng mga operatiba ng Northern Police District, District Special Operation Unit, matapos magsilbi ng warrant of arrest para sa akusado na kinilala bilang si Edgar na 55 taong gulang na naninirahan sa Dagat-Dagatan, Caloocan City para sa krimen na pagpatay. Ang warrant of arrest ay inisyu ni Honorable Ana Michela Anastasio Velus, Presiding Judge RTC Branch 169 Malabon City, na wala itong inirekomendang piyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Ang naarestong akusado, ipinaalam ang mga karapatan at
Ipinalam ang mga karapatan sa konstitusyon at pagkatapos ay dinala sa District Special Operation Unit para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Mula naman sa Barangay Malinta, Valenzuela City, arestado ang isang lalaki matapos magsagawa ng pinaigting na manhunt operation at operational research sa mga wanted person. Ang mga operatiba ng Station Intelligence Section ay matagumpay na naaresto ang akusado na si alias Milanyo na 39 na taong gulang sa bisa ng warrant of arrest para sa krimen na attempted murder. Ang warrant of arrest ay inisyu ni Honorable Emma C. Matamu, Presiding Judge RTC Branch 269, Valenzuela City, na may inirekomendang piyasa na 120,000 pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Ipinaalam sa naarestong akusado ang dahilan at karapatan sa konstitusyon. Pagkatapos nito, dinala sa warrant and subpoena office para sa wastong dokumentasyon at pagkatapos ay dadalhin sa Valenzuela City Custodial Facility Unit para sa pansamantalang pagkakakulong habang inihintay ang kanyang commitment order mula sa pinanggalingang korte matapos sumailalim sa medical na pagsusuri sa Valenzuela Emergency Hospital. Para naman sa karagdagang ulat, kalaboso ang isang lalaking drug suspect sa Barangay 18 lungsod ng Caloocan. Nagsagawa ng bypass operation ang mga operatiba ng Drug Enforcement Unit na humantong sa pagkakaaresto sa suspect na si alias Hogon, 51 taong gulang, matapos magbenta ng isang pirasong sachet na naglalaman ng pinaniniwalaang shabu. Ang halaga ng mga nakumpiskang ebidensya ay nasa 68,000 pesos at nasa 10 gramo ang timbang. Ang mga pera na ginamit sa bypass money. Ipinaalam sa suspect ang uri ng kanyang pagkakaaresto at karapatan sa konstitusyon. Pagkatapos nito, dinala sa Caloocan City Medical Center South para sa medikal na pagsusuri at dadalhin sa Office of the Chief of Police Drug Enforcement Unit ng Caloocan City Police Station para sa investigasyon at sasampahan sa reklamong paglabag sa Section 5 at 11 ng Article 2 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At ayan po ang mga balita mula dito sa Team NPD Kamanaba. Kaagapay mo, Patrolwoman Blazelan Esperanza. Okay, maraming salamat kay Patrolwoman Glazelan Esperanza. This time, atin naman tanggapin ang pag-uulat mula po sa Eastern Police District mula sa ating PNN EPD Police Reporter, Patrolwoman Dolor. Milyong halaga ng iligal na droga nasamsam ng Pasig PNP, isang high-value individual nadakip. Nasamsam ang higit 2 milyong halaga ng iligal na droga mula sa isang suspect na tinuturing new identified high-value individual na kinilalang si alias Jomar sa ikinasang bypass operation ng mga operatiba ng District Drug Enforcement Unit sa Barangay Palatio, Pasig City. 3 not-tied transparent plastic sachet ng shabu na may bigat na mahigit kumulang 300 grams ang nakuha ng mga otoridad. Na-recover din sa suspect ang isang 1,000 peso bill na bypass money, 100 pieces 1,000 piso budol money, 1 piece plastic diaper kung saan nakalagay ang mga nakumpiskang iligal na droga at 1 unit motorcycle NMAX color matte black. Naharap ang suspect sa kasong paglabag sa Section 5 at Section 11 ng RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At para naman sa mga naging aktibidad, namigay ng mga school supplies ang mga estudyante at sinigurado ng Eastern Police District ang seguridad para sa pagbubukas ng klase 2023-2024. Puspusan ang isinagawang paghahanda ng Eastern Police District upang mapanatiling maayos at ligtas ang pagbubukas ng klase. Sinigurado ni Police Brigadier General Wilson C. Asueta, District Director ng EPD, na ang mga kapulisan nito ay alerto at laging handa sa pagbibigay seguridad para sa pagbubukas ng klase. Samantala, namigay naman ng mga school supplies ang mga kapulisan ng EPD sa Buting Elementary School sa pangangasiwa ng District Community Affairs and Development Division
na pinamumunuan ni Police Colonel Reynan V. Patang. Hindi mapigilan ang tuwang na darama ang makikita sa mga mata ng bawat estudyanteng nakatanggap ng munting handog ng mga kapulisan ng EPD. Kaya't lubos ang pasasalamat ng mga guro sa nasabing paaralan. Ang Eastern Police District ay patuloy sa pagbibigay ng tulong at seguridad sa buong Metro East at ang mga paaralan upang masiguro ang kaligtasan, hindi lamang ng mga estudyante, maging ang buong mamamayan. At yan po ang mga naging kaganapan dito sa Team EPD Pamamarisan. Kaagapay mo, Patrolwoman Jenny Midolor. Okay, maraming salamat sa kay Patrolwoman Jenny May Dolor. Ganun din kay Patrolwoman Mel Loquias, no? And kay Patrolwoman, nakalimutan ko, ano nga ba pangalan ng isa natin, Northern Police District? Si Patrolwoman Glazel Ann Esperanza po. Hindi, the other one. Si Patrolwoman Deborah Alpar. Yun, sila po yung inyong nakita noong nakaraang linggo na amin pong ipinakilala. So, we have 15 minutes after 12 o'clock. Ang programang ito ay handog sa atin ng Pioneer Float Glass Manufacturing Incorporated, owned and operated by Mr. Paul Vincent Go, in office address at Barangay Pinagbuhatan, Pasig City. So this time, we're going to play the ADP ng Northern Police District. Securing the North. Unveiling the operational accomplishments of the Northern Police District. Crime situation. Comparison from January to March 2023 versus April to June 2023. The Northern Police District continued to intensify its campaign against crime in the cities of Caloocan, Malabon, Navotas, and Valenzuela, particularly the 8 focus crimes, namely murder, homicide, physical injuries, rape, robbery, theft, carnapping of vehicles and motorcycles. The crime clearance efficiency from 98.58% has declined to 97.26%, and for the crime solution efficiency from 63.92% has inclined to 65.24%. Operational accomplishments from August 1, 2022 to August 13, 2023. On the campaign against illegal drugs, 1,854 operations conducted, 3,037 arrested individuals, and able to confiscate a standard drug price value of 4,042,795,939.60 pesos. Campaign against illegal gambling, 1,837 operations conducted, 5,179 arrested individuals, and a total of 931,193 pesos bet money confiscated. On the campaign against loose firearms, the NPD have conducted 234 operations, arrested 262 individuals, and recovered 269 firearms. Campaign against wanted person. The NPD have arrested 104 individuals under top 10 most wanted, 3 most wanted person with reward, 646 most wanted person, and 1,643 other wanted person. Strict enforcement on city ordinance. The NPD have arrested a total of 22,385 individuals with the following violations: drinking in public place, smoking in public place, half naked, curfew, and others. Under the hem of Police Brigadier General Rizalito G. Gapas, the Northern Police District have conducted 51,699 law enforcement checkpoint, 114,008 Oplan Sita, 111,955 Oplan Galugan,
121,168 mobile patrol, 987 bicycle patrol, and 63,920 motorcycle patrol. Let us carry forth the torch of achievement ignited by the Northern Police District's unwavering dedication. Our triumphs are not merely milestones. They are a testament to the power of unity, perseverance in a shared commitment to safeguard our community. As we step into the future, let us remember that our duty transcends challenges and our spirit remains unyielding. Together, we shall continue to illuminate the path of excellence, serving as guardians of safety and beacons of hope. Inyo pong napanood ang AVP ng Northern Police District. Has proven worth many times over a dedicated law enforcer and above all, a model of integrity, courage, and accountability. He was born in Manila on December 30, 1968. Proud of being a pure-blooded Bicolano, he was born to parents Jeronimo Gapas, who hails from Sorsogon, and Nelly P. Guerrero from Catanduanes. Braving the hazards of growing up in the busy neighborhood of Caloocan City, he finished his secondary school at Caloocan City High School and later graduated with a degree in AB Philosophy from Christ the King Mission Seminary in Quezon City. He is also a graduate of two major service academies, the Philippine National Police Academy belonging to the Patnubay class of 1995 and the National Bureau of Investigation Academy in 1999. Upon entering the police service, he joined the elite PNP Special Action Force from 1995 to 2002, where he trained various disciplines: commando training, airborne scuba diving, search and rescue, explosive ordnance, and other training. As member of the Police Anti-Crime Emergency Response, which is the PACER, specializing in anti-kidnapping and counter-terrorist operation, he trained hostage negotiation by the UK's Scotland Yard Police Terrorist Crime Scene Investigation, training by the Federal Bureau of Investigation, and the Counter-Terrorist Operation by Australian Federal Police. In his 30 years of police service, he has received numerous awards and decorations and has gone practically from north to south of the country, occupying various command and staff positions, mostly in the areas of operation and planning, displaying exceptional work ethics. He also served in two peacekeeping missions of the United Nations, 2 years in Ivory Coast in West Africa, 1 year in Darfur, Sudan in East Africa, where he distinguished represented the country and the Philippine National Police. As a senior officer of the PNP, he served as Regional Chief of the Regional Investigation and Detection Unit 5, Chief of Police of Pasig City, and Provincial Director of Negros Oriental Police Provincial Office. Latherizing upon through the command group, he served as the Chief of Staff of the Integrity Monitoring and Enforcement Group, Deputy Director for Operations of the Intelligence Group, Chief of Staff of the PNP Special Action Force, and later Deputy Director of the PNP Special Action Force, where he earned the coveted star rank. A bemedaled officer with vast experience in investigation, intelligence, and operation
and a sterling reputation of integrity and professionalism. Kami po ay nalulugod, nagpapasalamat sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon na makadaupang palad po ang District Director ng Northern Police District, Police Brigadier General Rizalito Guerrero Gapas. Magandang hali po, Didi. Magandang tanghali sa ating mga tagapakinig, kay ating host, kay Flory, at sa aming PIO na si Lieutenant Colonel Salas na nandiyan sa studio. Magandang tanghali po sa ating lahat. Okay, Didi, curious lang ako bago kita pabatiin. Kayo po ba ay Sorsogon from Santa Magdalena? My father is from Sorsogon but in Bulusan. Magdalena, Santa Magdalena. Yeah, kapitbahay po yan ng Bulusan. Opo, kasi po may nag-text po na matatanda natin. Mukhang I also came from Sorsogon from Santa Magdalena. No. Paggapas po doon, mag-anak po yan. Bulusan, Didi, Bulusan? Yes po. Kaya marhay na udto. Nakinog to, Sindo. Okay. So this time nais muna nating pabatiin si PIO naman sa ating DDPIO. Would you mind greeting ang ama ng Northern Police District? Hi sir, magandang tanghali po. Welcome po sa ating programa. Okay. So this time hindi na tayo magpapatumpik-tumpik bago kami abutin ng station break for the time check. Atin munang alamin mula po sa butihing District Director ng Northern Police District ang una sa lahat. Syempre yung na-present sa atin na AVP of course is the accomplishments na naitala. But then, there is the 5 focus agenda ng ating Chief PNP na paulit-ulit din natin kinukumusta sa ating mga kapulisan. So siguro simulan natin ang ating pangungumusta kay Didi kung kumusta yung ating ang ating pong latest anti-criminality accomplishments in the area of Northern Police District. Magandang tanghali po ulit sa inyo lahat. I am glad to report na mula nung July 18 until August 31, ang Northern Police District ay nakakapagsagawa ng 304 na operation kontra sa illegal na sugal. Okay. Kung saan naka-aresto ng 743 na individual. Sa ating kampanya laban sa illegal na droga, nakapagsagawa ang NPD ng 141 operations at nakapagresulta ito ng pagkakahuli ng 206 na drug suspects at pagkakakumpiska ng 892 grams of shabu at 47 grams ng marijuana. Sa wanted person naman, sa maigting na kampanya ng NPD, sa wanted person, ay nakahuli ng 12 most wanted. Isa dito ay most wanted with reward. 27 dito ay most wanted at 220 dito ay other wanted persons. Sa kampanya naman sa illegal na baril o unlicensed firearms, nakapagsagawa tayo ng 33 operations na nagresulta sa pagkakaaresto ng 34 suspect at nakakumpiska naman ng 34 na hindi lisensyadong baril. Okay. Ayun, sa ating election ban, nakakaroon na tayo ng labing isang persons na naaresto sa ating pag-i-implement ng election laws. Oo, yun nga Didi, yun yung nais kong idagdag kanina, and thank you po na inyong nabanggit din since the gun ban was declared, ay nais nating kumustahin kung may mga election related incident po ba na nagaganap o naganap diyan po sa inyong area of responsibility.
Sa ngayon, wala pa tayong naitalang election-related activities. We are banking on on our implementations of our checkpoints and other initiatives para mapanatili nating wala tayong insidente na election-related. Okay. And since yung ating pong butihing district director ng Northern Police District ay talaga naman upon reading the profile itself, nandun po talaga yung expertise ng ating butihing opisyal on operations, intelligence and everything. So this time nais kong isama sa aking tinatanong, hindi po lingid sa ating kaalaman, Didi, na nagagamit po ang social media ngayon as one way na pag-commit ng mga ilang krimen na nagaganap. Nais po natin kumustahin sa Northern Police District kung gaano po ba natin ito namo-monitor, Didi. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan tayo, of course, sa primary unit ng PNP, yung Anti-Cyber Crime Group. Pero kulang pa din yung ating efforts dito, kaya pati yung national agencies na merong expertise sa cyber ay tinatap na rin po natin, patuloy po natin ang efforts natin na makikipag-ugnayan para mas mapalawak pa yung kaalaman ng mga citizenry natin dito sa NPD. Magkaroon sila ng avenue para magkaroon ng pagkakataon silang makapaglahad ng kanilang mga problema o kung may nabibiktima man ay makapaghain ng reklamo. Ginagamit din namin yung social media, itong mga ganitong platform, para ipaalam sa ating publiko na meron tayong efforts para maprotektahan natin ang ating mga kababayan dito sa cyberspace. And it's really of big help yung social media na ginagamit natin ngayon as part also ng 5 focus agenda ng ating Chief PNP yung monitoring na nagaganap immediately ang ating mga kababayan can easily access sa ating mga otoridad. Okay, this time yung akin namang partner ay may nais ding kumustahin kay Didi. Go ahead. Sir, sa ating pong 5 focus agenda, kasama po dito yung personal morale and welfare. Ano naman po ang mga programa natin sa Northern Police District regarding po dito, sir? Dito ngayon sa Northern Police District, with the guidance of our regional director, karoon tayo ng initiative para dun sa sinasabi ni director na mentoring. So we have crafted an implementation plan para mapaigting natin yung mentoring. Make sure na yung ating mga officers ay nagme-mentor sa kanilang mga subordinates. So aside from the normal PICE o yung Police Information and Continuing Education na ginagawa natin araw-araw, minarapat natin na gawin din nating bisyo bilang mga opisyal is yung pag-mentor sa ating mga tauhan ng at least 10 minutes before the start of every work and 10 minutes before the end of day's work. So sa pamamagitan nito, maaring mailalahad ng ating mga tauhan yung kanilang mga pinagdaanan sa maghapon at sa umaga naman is kung ano yung mga balak natin gawin at tapusin sa araw na yun. Sa pamamagitan nito, natuturuan natin sila, nalaman natin kung ano yung mga problema nilang hinaharap sa kanilang araw-araw na trabaho sa opisina at maturuan natin lahat. Ang key dito is to capacitate each and every personnel sa pamamagitan ng mga supervisors nila para mas mapadali sa atin. The more capacitated our personnel are, the more na magiging efficient tayo. At this will add to the morale and pride of each and every personnel of the NPD. Yan. Totoo Bukod naman dito, po. Go ahead, PD. Go ahead, Didi. Yeah. Go ahead po. Bukod isa lamang po yun sa mentoring po na ginawa natin ang implementation plan based sa guidance ng ating butihing regional director. On our part naman, itong personal morale and welfare is being expressed by the NPD in our effort to improve the skills of our
personnel. Katatapos lang ng ating sinimulan na programa para siguraduhin na mabigyan ng makapacitate ang ating mga tao sa motorcycle safety. Hindi nalilingid sa iba na marami pong nadidisgrasya. Hindi lang po yung mga civilian, kundi yung ating mga kapulisan din, nakakaranas din po ng mga aksidente. Kaya minarapat natin na bigyan sila ng aral, ng kaukulang information kung paano mapapaigi yung safety nila habang sila yung nagmamaneho, nasa duty man o wala sa duty. So, tinap natin yung organisasyon ng mga motorcycle enthusiasts, particularly yung PCAM or yung Philippine Community Against Motorcycle Riding Suspect in the Philippines. So sila yung nagturo ng safety motorcycle safety sa ating mga personnel. And this will be a continuing program of the NPD para mas marami pang personnel natin, nakaramihan ay gumagamit ng motor, ang makaranas ng capacitation sa safety ng handling ng motorcycle. Bukod dito, meron din tayong iba pa mga skills improvement. Dahil dun sa mga recent experiences natin, na laman natin na kailangan ng ating mga kapulisan ng training sa hindi lang dun sa paghawak ng kanilang baril, kundi dun sa unarmed contacts or unarmed intervention. Kaya nagkakasa tayo ngayon ng programa para maturuan natin sila ng unarmed tactics para hindi agad yung baril ang unang option nila every time that they will be doing their job. Malaking tulong ito para may angat natin yung kapakanan ng mga taong ating pinagsiserbisyuhan. Okay. Go ahead, Didi. Bukod pa dito sa mga programang ito, patuloy yung ating pag-a-advise sa ating mga personnel na umiwas sa mga drug-related activities. Kasama din dito yung ating seminar sa human rights na ngayon ay nasa pangalawang batch na yung ating ginagawa at para makapacitate lalo sila at mailagay sa isipan nila yung pag-observe ng human rights ng ating mga kababayan at ganun din lalong-lalo na doon sa police operational procedures natin. Yung ating rules of engagement, kailangan dapat talaga well aware yung ating mga kapulisan. Naghahanda tayo ngayon dito ng mga gagawin nating mga examinations to make sure na ang police natin ay alam yung mga nasusulat sa ating mga reglamento. So sa pamagitan nito, masisiguro natin na sila ay nagbasa, sila ay well-informed ng mga dapat nilang gawin base sa police operational procedures para maiwasan natin yung mga lapses on their decisions when they are doing their jobs. Okay. Dito nabalikan ko lang yung nabanggit ni Didi kanina, no, yung nagsasagawa sila ng mentoring sa mga kapulisan wherein alam niyo Didi, no, bilang isang pribadong mamamayan at bilang isang tao, yung ginagawa ninyo, no, na napansin ko, lahat naman halos, no, because of the 5 focus agenda ng ating Chief PNP, yung mentoring at yung pagpapaalala sa kanila, yung guidance, lalo na higit nagmumula sa mga namumuno, like yung mga namumuno sa kanila, they really appreciate it, Didin. Nagiging inspirasyon sa kanila ito na parang nararamdaman nila na may malasakit sa kanila ang tatak ni The Action Man, ni DDDO, no, ng NPD. May malasakit. Kaya dito, sa nabanggit ni Didi, saludo tayo, no? Halos lahat ng ating mga nakakadaupang palad, naroon palagi yung papadama sa ating kapulisan na hindi lamang trabaho ang inyong inaasahan dahil may malasakit kayo sa kanilang moral and welfare. Lagi nga din
Yes po, tama po yun. Lagi din nga natin pinapaalala, lalo na sa ating mga opisyal na siyang nag-supervise ng ating mga tauhan, na at the end of the day, hindi yung training, hindi yung classroom instruction ang susundin ng ating mga tauhan. Ang mga susundin ng ating mga tauhan is yung ating example na nakikita from our officers. Kaya po, lagi ko silang pinapaalalahanan na the officers should set the good example. At the end of the day, their example is what their personnel were going to follow. Yun ang gagawin nila kung ano yung pinapakita sa kanila ng kanilang mga opisyal. Kaya I'm banking on the discipline, the integrity of our officers. Kaya po sa lahat po ng level ay ginagawa natin, minarapat natin na gawin sa lahat ng level itong mentoring. Because when you say it, you are forced to do it. Yes. Kung wala kang sinasabi dito, ay hindi mo na prepare sa sarili mong gawin din yung tama if you cannot speak of what's right. Yes. And sabi nga, no, a good leader is as well as a good follower. Diba? Okay. Go ahead, Didi. Go ahead. Yeah, on top of this, siyempre hindi natin kakalimutan yung ating mga inisyatibo sa mga faith-based activities natin. Naniniwala tayo na ang isang mabuting tao ay malaking nagagawa ng kanyang pananampalataya para mapanatili yung kanyang kabutihan. At yan, ang mga pananampalatayang yan, wherever it lies, ay makakatulong para mag-guide yung ating mga officials at mga tauhan natin sa kanilang mga desisyon na gagawin on the field. Okay. Ito ay isang values na dapat yes. Didi, may we also ask, ano po ba yung mga inisyatibo na mga ginagawa ng inyong tanggapan upang mapaangat ang antas ng integridad ng personnel, particularly para po sa internal cleansing? Dito po sa NPD, ginagawa natin yung tinatawag na SWIM o yung Squad Weekly Interactive Meeting. Sa today nga, kakausapin namin yung mga tumatay yung life coaches ng ating mga kapulisan para mapaigting pa natin yung kooperasyon nila. We are also recruiting squad mentors or life coaches from other religious denominations. Kanina lang I give instruction na inulit ko yung mga instruction ko na dapat ay makakuha din ng mga life coaches from our Catholic from the Catholic Church, including yung sa Iglesia ni Cristo and other denominations po para maging mix po yung participation ng mga nagla-life coaches natin. Ngayon po sa karamihan po ay belonging sa denomination ng Protestant o mga born again, yung mga ating mostly ang nakikiisa sa PNP dito sa amin sa Northern para dito sa ating life coaching. Nakausap ko na rin yung ating obispo on this regard at nangako naman sila makikipag-participate din sila para mabigyan ng guidance on a personal level yung ating mga kapulisan. Bukod dito sa swim na ito, of course, nandiyan yung ating mga regular na religious activities natin, yung misa natin dito, yung mga prayer meetings na ginagawa ng ating mga kapulisan, at ganun din yung pakikipag-ugnayan sa ating iba pang mga religious denomination, particularly sa iglesia. Hinahayaan natin yan sa kanilang mga responsibilidad to attend their church responsibilities. Okay. Napakaganda, no? Paulit-ulit nating sinasabi nga na yun, yung meron tayong mga life coaches, may mga religious groups na they attend to, no? Sa ating mga kapulisan. Masahol pa ito sa ika nga ay para na rin silang laging nagsisimba dahil laging may mga nagpapaalaala. Okay, mukhang meron. Go ahead, Didi. Go ahead. Isa pa, of course, para mapatunayan natin sa publiko na tayo mismo ay naglilinis ng ating hanay,
ay ginawa na rin namin dito yung bisyo ng pagpapadrug test sa ating mga personnel. Yes. In a month time, nakaapat na po tayo na drug test sa batches na ginagawa at sana ay ipagpapatuloy namin ito. Hindi lang sana. Gagawin namin itong pagpapatuloy ng ating random drug testing until such time na maubos natin ang lahat ng personnel ng Kamanaba at gagawin natin itong bisyo hindi lang yung paminsan-minsan na pa-drug test kundi on a regular basis gagawin natin yung drug test sa ating mga kapulisan just to ensure na ang kapulisan natin ay hindi naliligaw ng landas, ika nga. Okay, I will also take this opportunity, Didi, no, as bilang District Director ng Northern Police District para na rin sa kabatiran ng ating mga kababayan. Nais ko ring itanong kay Didi, and if by chance po, ano po ba yung kaparusahan if an individual is found to be positive using drugs para rin sa kaalaman ng ating mga giliw na tigapakinig at tigapanood po? Ito po ay isang grave offense at ang nakalaang parusa sa ganitong klaseng pagkakamali ay dismissal from the service o separation from the service. Mabigat po ito. Kaya po kami ay seryoso sa ganitong kampanya at hindi po kami mangingimi na tanggalin sa serbisyo ang sino mang magpa-positive dahil alam namin na marami pa tayong kababayan na mas maaring magaling, mabuti, matatalino, na handa din naman magserbisyo sa atin bilang pulis. Okay, we have 45 minutes after 12 o'clock. Ang programang ito ay handog sa atin ng Pioneer Float Glass Manufacturing Incorporated. Babalikan ulit natin ang ama ng Northern Police District, Police Brigadier General Rizalito G. Gapas. Partner, ang aking partner, mukhang merong gusto ring kumustahin kay Didi. Go ahead. Sir, ano naman po yung masasabi natin best practices natin na nakakatulong sa ating crime prevention program sa Kamanaba, sir? Sa ngayon, dati na tayo nag-checkpoint. But this time, we wanted to make our checkpoints more visible and intensified, ika nga. So, ibig sabihin, kung tayo ay nag-checkpoint noon ng base sa required sa atin, ay dinagdagan natin ito. At gagawin natin ito sa mas maraming places, hindi lang dun sa isang place. So, hinati-hati natin yung mga time na ini-spend nila sa checkpoints isang araw to serve different places. So dahil dito, nakikita natin na mas mararamdaman ng mamamayan yung presence ng ating mga kapulisan at yung engagement ng ating kapulisan sa ating mga mamamayan sa pamamagitan ng pag-check dito sa ating mga checkpoint. Simultaneously ay makabubuti ito sa kabuuang peace and order natin. Ganon din naman, binibigyan natin ngayon ng kaukulang pansin is yung paghuli ng mga wanted persons. I do know for a fact na most of crimes committed are done by second offenders. If my memory serves me right, it will be 80%. 80% of crimes are committed or more are committed by second offenders. Ibig sabihin, malaking bagay yung mailagay natin sa kulungan yung mga taong may warrant para ma-save natin at mabigyan natin ng mas mapayapang komunidad ng ating mamamayan. Okay, madagdag ko lang sa sinabi mo, partner, kay Didi, no? Knowing that, sabi nga ni Didi kanina, nakakalat yung checkpoints, no? Continuous and ongoing yung checkpoints na ginagawa sa area ng Kamanaba. But, yes, and since Didi dineclare po ang COMELEC gun ban, nais din po naming muli malaman sa inyo magmula kung ano po ba, gaano po ba kabigat
ang violation on ika nga dito po sa ating gun ban. If ever an individual will violate, no, o mahuli in the event na nasa gun ban period po tayo, ano po ang pananagutan sa batas? Well, kung ang magbabiolate ay mga tao ng gobyerno rin. Of course, bukod dun sa criminal nila, siguradong magkakaroon ng administrative charges. Kung ito ay mga kapulisan, ay bukod sa criminal, ay magkakaroon din po ng administrative. Iba-iba pala. Po. Go ahead, Sa mga- Didi. Mga civilian sa ngayon ay nakaka-aresto na tayo ng 4 na katao sa pagdadala ng baril. 6 naman po yung na-aresto natin sa pagdadala ng mga bladed weapons at isa po yung nakumpiska ng hand grenade. Totaling to 11 persons na po yung nahuhuli ng NPD na violators po ng ating election laws. Okay, we have 10 minutes before 1 o'clock, but Didi will be staying with us until 1:15, ano? Siguro isingit ko na rin, ano, since si Didi yung kasama natin, yung overall assessment ni Didi, no? Since kakasimula lang ng ating pasukan, ano? Yung security measures being implemented, and kumustahin na rin natin yung pagbubukas ng mga paaralan in the area of Kamanava, Didi? Sa mga nakaraang araw po, yung last week po na pagbubukas ng mga klase ng eskwela, wala naman po tayong natala ng mga insidente na nag-victimize ng ating mga estudyante na nagsisimula ng kanilang school year. Nagkaroon tayo ng mga inisyatibo dito na lagyan ng ating mga police presence yung mga eskwelahan at I think naging malaking tulong ito kaya wala tayong insidente na naitala dito sa mga areas na ito ng eskwelahan. Pero ito ay magpapatuloy dahil nung nakaraang linggo, ilang araw yung walang pasok dahil po sa Didi. Kaya bali this week lang talaga yung nagpapasukan, nagiging regular na yung klase. Kaya our deployments in the schools remains. Nakipag-usap na rin tayo doon sa district supervisor ng DEX dito sa Kamanaba, sa Caloocan, para matulungan nila tayo doon sa information campaign. So very positive naman yung pagtanggap nila para sila na mismo ang maglagay sa kanilang mga eskwelahan ng ating mga hotline numbers para magkaroon ng venue, ng madaling access yung mga estudyante at mga guro ng pag-report sa ating kapulisan kung meron man silang naranasan na krimen o nakita o pag-aalala sa kanilang mga nasasakupan. Okay, idagdag din natin sa ating katanungan kay Didi, and hindi rin ang lingid sa ating kaalaman na hindi na nagiging dahilan ng ating kapulisan yung para bang overwork, over duty, no? Dahil parang ito ay meron ng shifting, ano? How about in the area of Northern Police District, Didi? Nai-implement din po ba yung na shifting yung duties, no? Para hindi sila yung tawag dito, parang over fatigue, overwork, dahil pinapangalagaan na natin yung kanilang moral and welfare. Syempre, of course, first and foremost yung kanilang health, Didi. Of course, hindi ko nabanggit kanina yung ating ini-implement natin dito, yung bantay kaisipan ng National Headquarters. May minamarapat natin na minomonitor yan ng ating mga supervisors on the ground at binibigyan natin ng venue para makapagsabi yung ating mga kapulisan kung ano man ang kanilang pinagdaraanan na sa personal man nilang buhay or sa professional nilang buhay na nakakaapekto sa kanilang trabaho. So, para ito'y may ayos natin sa ngayon, isa sa priority ng ating pamunuan is yung tinatawag namin na ma-rationalize yung ating patrols. So we are
undergoing a rationalization of our patrol kung saan mabibigyan natin ng pagpapahalaga yung ating mga kapulisan doon sa bawat oras na ini-spend niya sa kanyang community. Sa 12 hours na duty po dati ng kapulisan dito, binibigyan din natin sila doon of course ng break time nila. Napakalaki po kasi ng accountability ng ating mga kapulisan. 24 hours yan. Pero of course, minarapat ko na dapat meron tayong nakaraan na break time para sa kanya in sa 12-hour long duty. Kasi actually, itong 12-hour duty na to, mahaba ito eh. Mahirap itong gawin para sa isang individual na 12 hours na nag-duty. So kaya dapat doon sa aming rationalized patrol, may nakalaan din dapat silang break time dito. Bukod dito sa ano na to, sa pag-express ng atin para sa welfare ng mga tao natin. Dito sa ating rationalized patrol, ini-emphasize natin dito, ino-overemphasize natin dito is yung engagement ng ating kapulisan sa community habang sila ay nagpapatrol. Bawat oras, may nakaplano sa isang 12 hours duty nila, may nakaplano bawat oras kung ano ang bibisitahin nilang establishment, sinong individual ang pupuntahan, anong lugar sila pupunta, at bawat oras dito ay meron po silang mga utos na nakasulat na rin kung anong mga ordinansa ang dapat na ipapatupad nila na makikita lang. Kumbaga focus na ordinance nila na ipapatupad bawat area na pupuntahan nila. Sa pamagitan nito, ma-assure natin na yung tao natin ay hindi lamang naglalakad sa kalsada bilang order police presence. It should be enforcement of our ordinances on law ang ginagawa nila. Yung may focus on. Go ahead. May particular focus sila. Yung engagement naman sa community, ang specific instruction natin ngayon sa mga tauhan natin sa NPD ay yung magpakilala sila sa community yung pinagsiservisyohan nila. Hindi lamang yung sa surname nila, kundi on nickname basis. Yan po ang i-check ng ating mga red teams o yung ating mga supervisors kung ginagawa nila. So, binago natin yung ating pag-check ng patrols. We will no longer be checking yung real time ng patrol nila, kundi yung mga nagawa na nila. Because of this plan, o patrol plan, o daily patrol plan, pwede natin i-check yung mga patrollers natin kahit natapos na yung duty nila. Ay, ang tawag namin dito is reverse inspection techniques. Ang pangkaraniwan kasing ginagawa ng pag-i-inspect ay yung real time. Kumbaga, kung nasa saan ka, pupuntahan kita doon. Pag nakita kita doon, check ka na, present ka na doon. Because of this, ang binabantayan na lang ng mga pulis natin is yung nag-check. So pag na-check na, the tendency is hindi na nila tapusin yung duty nila o kaya iba na yung gagawin nila. But because of this plan that we are implementing now, they will be forced to work dun sa dapat silang gawin. Kasi may target silang gagawin bawat oras. May dapat silang i-comply at may batas o ordinances silang ipapatupad kada oras. At ito ay ma-check natin kahit tapos na yung kanilang duty. So the tendency is that they will do their tasks for the whole day. Kukumpletuhin nila po yun hanggang sa matapos yung kanilang tour of duty. Sa pamamagitan din naman ito, in terms of engagement with the community, makikita natin na mas magiging maganda yung cooperation ng mga tao, magiging maganda yung pakikipag-ugnayan ng kapulisan natin. Kung ma-assure natin na talagang kinakausap nila yung yung publiko, yung community na pinagsiservisyon nila. Kasi tayo naniniwala na kapag kilala ka ng community on a personal level, the most logical thing to do is to show your best. Pag hindi ka kilala ng tao, yung accountability mo is lessened. Wala kang pakialam sa pinagsiservisyon mo dahil hindi ka naman nila kilala. Kilala lang nila yung uniforme mo bilang pulis. But ako niniwala and I'm very sure na once na nag-engage talaga deeply on a personal level yung ating kapulisan sa community, ang ipapakita niya yung best side niya.
at mahihiya siya ayon sa ating kulturang Pilipino. Mahihiya siyang gumawa ng kalokohan. Mahihiya siyang mang-abuso sa community dahil personal siyang kilala. Sa ngayon dito sa ating sa NPD, barely 50% yung talagang taal na taga rito sa NPD. Karamihan dito ay galing sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang probinsya na dito sa atin nagsiservisyo. Ibig sabihin po nun, hindi sila kilala ng community in the first place. Unlike nung unang panahon na ang mga pulis noong araw ay kilala ng community dahil bago pa sila maitalagang pulis, kilala na sila sa community, respetado na sila ng community bilang mga mahuhusay, titiwalaan, may mataas na paggalang sa community. Yung mga nagiging pulis nung araw. Kasi itinuturo, appoint lang sila ng mayor. And the mayor will appoint persons na alam nilang susundin ng community. Sa ngayon, hindi po ganun ang nagiging sistema natin, ang ating organisasyon. Kasi professional, 21 years of age, with eligibility, Graduate nakapasa na ng sa lahat. 4 years Then, course. With eligibility. 4 years with eligibility, pwede ka na maging police and you will be employed sa lugar na sinabi ng PNP kung saan ka nag-apply. So, hindi yun yung talagang nilakihan mo. Hindi ka personal na kilala ng community na pinagservisyohan mo. Kaya ngayon yung effort natin ay dapat through this rationalized patrol plan, iginigiit natin sa ating mga ating kapulisan na dapat makilala sila ng community on a personal level. On this note, kami humihingi din ng kooperasyon sa ating community na bigyan ng pagkakataon yung ating mga kapulisan para ipakilala nila yung sarili nila. Marami tayong mga kababayan dyan na hindi nagkaroon ng engagement sa kapulisan in their lifetime. Ibig sabihin, kung hindi sila biktima ng krimen, wala silang pakikipag-usap man lamang. Siguro, magtatanong tayo sa kalsada dyan, kung meron silang personal kilala on a personal level na pulis, iilan lang po yan makikita natin dyan ng mga tao na regular na nasa kalsada at sasabihin, ako may kilala akong isang personal kong kilala, meron akong kaibigang pulis. Bihira po yan ganyan. Kasi Ibig sabihin, go ahead, Didi. Ano yan? Ibig sabihin, ang nangyayari ngayon, sabi niyo nga kanina, what if may isang individual, wala namang problema sa buhay, wala ding parang bibihira na may kakilala Pag-engage sa itong pulis unless yun May ang sa problema. rationalization na gagawin And idagdag ko na rin, Didi, sana nga dumating din yung panahon na upon graduation ng isang pulis, ang kanyang first assignment ay sa kanyang bayan. Opo. Para bang yung pakilala ka muna, then time will come na lilisan ka, but iniwanan mo na doon, isa kang alagad ng batas. Will that be possible kaya? Actually, possible naman po din. Kaya nga po nagre-recommend din po ang Peace and Order Council ng bawat city sa mga aplikante natin na nagpupulis. Ang effort na dapat natin gawin is kahit hindi ka taga dyan, dapat you immerse yourself in the community. Dapat makilala ka. Kaya nga yung kampanya natin dito, dapat ipakilala ng ating kapulisan yung kanilang sarili sa community. Kasi it adds yung accountability. Pag kilala ka sa lugar na yan, may kasabihan nga tayo, di ba, na hindi ka dudumi sa iyong bakuran o yung sa iyong lamesa, sa iyong mundo. So pag kilala ka dyan, you have ownership of the community, ang logical na mangyayari dyan is pagservisyohan mo ng maganda yung community. Kasi you're not only known then with your uniform, hindi ka lang pulis doon, kundi personal ka nilang kilala. Go ahead, Didi. Tayo mga Pilipino kasi we are very subjective sa isip natin. Ang framework ng ating pag-iisip is very subjective. Everything is connected to the self. So, kaya pag ang police ay konektado siya doon on a personal level, I do believe na mas magiging maganda yung pakikipag-ugnayan niya sa ating mga mamamayan.
Pero I can still remember, Didi, no? Magkakabukuhan na naman ng edad eh. Way back, no? Meron tayong programa eh, yung napakalaking tulong, yung ugnayan ng mamamayan ng barangay at ng kapulisan. Yes, meron tayong ugnayan na ganoon. Pero siyempre, most na nakikilala ng sambayanan dyan is yung mga hepe lang ng ating mga kapulisan. So mostly, ang nangyayari dyan, magkakilala yung mga government officials sa barangay at yung hepe ng kapulisan. Ang this time Okay. gusto natin tingin doon mismo sa taong nagpapatrolya sa community, yun dapat ang kilala ng ating mga kababayan. Dapat masabi nila na ako personal kong kilala yung pulis na naka-assign dito sa amin. Yan ang gusto natin malaman, makita na personal nilang kilala yung pulis na nagsiservisyo sa kanila. At hindi ito mangyayari kung hindi namin gagawin yung first step, yung inisyatibo na ipakilala yung ating sarili sa kanila. That's why dito sa aming rationalized patrol plan na ito, nire-require namin sila to introduce themselves by their nicknames. Kasi pag apelyido lang, mababaw na pakikipag-ugnayan pa lang yun. Mababaw na usapin lang yun kung tinatawag ka lang sa apelyido. Pero kung nickname na ang kilala ng ating publiko sa ating mga kapulisan na nagsiservisyo sa community na yun, I'm very sure hindi lang pakilanlanan ang nangyari doon, kundi nakapag-usap sila at nakapag-lahat sa personal nilang buwan. Okay, but now with the programs being implemented by the Philippine National Police, reaching out all the people, all the community within the vicinity, no, we are very thankful, lalo na yung naririnig natin ngayon kay Didi na they have to reach out to the community. Kulang pala kay Didi yung isang oras. Oo nga po, kaya ni Sir paliwanag. Didi. But anyway, this time naman, bago natin hihinga ng mensahe si Didi, alamin muna natin sa District Director ng Northern Police District kung ano yung priority programs ng ating butihing DD-NPD. Sir? Nananatili yung ating priority sa anti-drugs campaign natin, sa anti-criminality campaign natin, at sa overall management ng ating police organization. So sa ngayon, we are doing all our efforts para mapaigting yung kampanya natin sa lahat ng kriminalidad na nangyayari sa ating nasasakupan, at of course yun din yung pagpapahalaga sa ating mga personnel. Mataas yung aming pagpapahalaga at kung kailangan lang ma-overemphasize na yung welfare ng ating kapulisan ay dapat nating ilagay sa mas mataas na priority para pag maayos yung ating kapulisan, alam natin na sila ay well-capacitated, professional, alam natin na magdudulot ito ng magandang performance sila sa community. Kung ang mga tao natin ay ma-assure natin na mayroong takot sa Diyos, matibay ang mga pananampalataya, ay alam natin magta-translate ito sa mabuting pagtatrabaho, mabuting ehemplo sa ating mga kababayan. Okay, talaga namang napakalaking bagay yung ang isang individual ay may takot sa Diyos. Sabi nga, it's not hard to have a God-centered life, but it's not an easy way going there. Pero kapag ang mga gumagabay sa iyo is really focused on that, we are very thankful. At nagpapasalamat din tayo dahil nga hindi lamang yung serbisyo ang inaasahan natin sa ating mga kapulisan, kung hindi yung kanilang welfare at yung kanilang mga kalusugan at ang buong pamilya. So this time, nais nating hingan ng mensahe ang butihing District Director ng Northern Police District sa katuuhan po ni Police Brigadier General Rizalito G. Gapas. Sir? Una-una po sa ating mga kapulisan dito sa Northern Police District, inaasahan ko na pagpapatuloy natin ang ating mga ginagawang inisyatibo para mas mapaayos pa yung ating pagsiservisyo. Alam naman natin lahat na hindi tumitigil ang ating liderato sa
buong PNP at sa ating buong gobyerno na maisaayos din naman yung ating mga personal well-being. Kaya yung effort natin para patuloy tayong i-capacitate, patuloy tayong tingnan ang ating mga kalagayan ay isinasagawa naman. Sa ating mga kababayan naman na aming pinaglilingkuran bilang mga kapulisan at talagad ng batas, bigyan niyo po kami ng pagkakataon na ipakita rin yung aming good side sa inyo. Sana po ay magtiwala kayo sa inyong kapulisan at ipaglaban natin, sama-sama nating ipaglaban yung ating mga karapatan. Sana po ay tulungan ninyo kami na maiangat yung aming serbisyo. Ito'y magagawa natin lang naman kung mayroong magandang magandang partisipasyon ng ating mga kababayan sa ating mga barangay. Ang ating mga local government units naman ay napaka-supportive naman sa ating mga programa. Pero siyempre, at the end of the day, yung mga tao, mga mamamayan mismo, ang magsasabi kung gaano ka-epektibo ang ating pagpupulis, kung gaano ka-epektibo ang aming serbisyo ang binibigay sa inyo, you will be the judge naman po niya. Kaya sana, bigyan nyo kami ng mas maigtig pang kooperasyon na ipaglaban din ang inyong karapatan. Kung kailangan mag-witness, kung kailangan magbigay ng impormasyon, huwag po kayong hindi po lahat ng ating kapulisan ay masama po ang ehemplong ibinibigay. Sana po makita nyo rin yung good side at yung effort na binibigay ng ating mga police community para kayo ay mapagserbisyuhan. Kami po yung mga taong naririto, hindi man kami mga santo, hindi po ba? Pero kami po yung naririto na handang magserbisyo sa inyo. Maaaring mas maraming, mas mabubuti, mas matatalino, mas magagaling na tao na dapat sana'y naririto. Pero wala sila ngayon dito. Kami po yung nagpupumilit gawing ito para sa inyo. Kaya sinihingi po namin ang pakikipagtulungan ninyo, cooperation at pag-unawa. Umaasa po kayo na palagi tayong tatayo sa batas at tatayuan natin ang bawat karapatan ng ating mga kababayan dito sa NPD. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat po. Very well said, na very touching yung message ni Didi. So once again, maraming salamat po sa butihing District Director ng Northern Police District, Police Brigadier General Rizalito G. Gapas. Thank you very much po. Taus-pusong pasasalamat mula po sa LBKM. Magandang hapon muli. Maraming salamat din po. Thank you, Didi. Pong narinig ang tinig ng butihing District Director ng Northern Police District, Police Brigadier General Rizalito G. Gapas. Very touching yung kanyang message, Sabi niya nga, totoo naman yun, maraming matatalino, maraming sa iba't ibang lugar naman ng aspeto ng ating buhay, maraming merong mga iba't ibang kakayanan. Pero sabi nga, sila yung itinalaga ni Lord, That's why, as the Lord says, siya yung, He is the way, the truth, and the light. So whoever ang kaharap natin, sabi nga, we have to follow first. We have to obey first before we complain. Kaso nangyayari, daming complain, Lalo na sa mga bata, pag inuutusan mo, reklamo muna bago gumawa. But anyway, napakarami nating natutunan kay Didi, yung nabanggit nga niya kanina, sabi nga niya, sa mga taong nagsusumikap, na maging gabay. Let us always be thankful and iyan sila yung pinadala sa atin ni Lord. So we have to be thankful because each and every one of us represents the Lord. Sabi nga ni Didi, kapag ang tao ay may takot sa Diyos, totoo naman yun.
ika nga yung tinatahak na landas nito ay guided. So sabi nga natin, we cannot please everybody, but always be thankful na hindi po tayo pinababayaan ng ating mga alagad ng batas. Okay, partner. Saglit na lang pala. Paalam ka na. Oo nga po pala. Narinig naman ninyo po yung tinig ng aming buting District Director, Police Brigadier General Rizalito Guerrero Gapas. Nandito po ang Northern Police District. Lingkod ng bayan, kaagapan nyo sa lahat ng oras. Kaya wag po kayong mag-atubili na humingi sa amin ng tulong. Mayroon po kaming mga Facebook account, Vouch Station, sa Kamanaba. Doon po 24 hours po may mga tao po kaming tumitingin kung meron po kayong nais idulog. Ganon din po yung aming mga hotline numbers. Na-flash na po namin noong nakaraan, sinabi ko po kanina. So dahil po wala na pong oras, nagpapasalamat po ako sa lahat ng ating tagapakinig, lalong-lalo na po sa aking mga kasamahan din sa Northern Police District, sa aking mister na isa rin pong pulis sa Valenzuela, at sa mga interfaith na nakikinig na interfaith ng Northern Police District. At sa lahat po, patuloy po tayong makinig at abangan muli kami sa susunod na Tuesday po ulit. Same time din po ang inyong programa ng Northern Police District, Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Okay, nakalimutan ko si Corporal Duhan. Thank you very much. Pilot ni PIO. So once again, thank you very much po sa technical kila engineer sa FM, no? Thank you kay Glenn at sa aking pilot. Again, ang ating pong the action man at ang the man behind the DDDONPD, Police Colonel Ben Liler Capili. Muli pong magbabalikan niyo abang lingkod sa darating na Martes kasama ang PIO ng Northern Police District. Magandang hapon, bansang Pilipinas. Ito po ang abang lingkod, Flory Gavitan. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gavitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Mula sa top-rated music station ng dekada 80, ang